Mga kabalik, mga ka-mind shift, diretso tayo. Isang beses lang daw, pero bakit ang sunod, benta ng gamit, tapos utang, tapos nakaw? Makinig ka, hindi ito sermon, reality check ito. Yung bawal na droga, hindi lang bisyo, hack yan sa utak. Dinadaya nito yung reward system mo. Kaya sa umpisa parang ang lakas ng ginawa mo, ang lakas ng saya, ang lakas ng tama. Kaya tumatatak sa utak mo na parang ito na ang shortcut. Pero ito ang trap. Habang inuulit mo, nag-a-adjust ang utak. Parang volume. Dati sobrang lakas, ngayon humihina. Bumababa ang sensitivity. Kaya yung dating high, hindi mo na maabot. At habang hinahabol mo yung unang tama, mas lumalayo siya. Ang mas masakit, pati normal na saya nawawala ng kulay. Yung pagkain, sports, goals, pamilya, kaibigan, parang wala nang dating. Kaya minsan hindi mo na ginagawa para sumaya. Ginagawa mo na lang para hindi ka mag-crash. Diyan nagsisimula magbago ang pag-iisip at ugali. Humihina ang kontrol, mas nagiging impulsive, mas bahala na, madaling uminit ang ulo, madaling mainis, minsan paranoid o sobrang anxious. Nagiging secretive, nagtatago, nagsisinungaling, hindi dahil bigla kang masamang tao, kundi dahil ang priority ng utak mo hindi na values, supply na. At ito yung totoong buhay na epekto. Kapag nahook ka na at kailangan mo nang bumili ng bumili, hindi na bisyo ang problema, budget na. Pag naubos ang pera, madalas ganito ang slide. Mangungutang, magsisinungaling, magbebenta ng gamit at sa iba, nagnanakaw na. Tapos nasisira ang tiwala ng pamilya, ng kaibigan, ng trabaho. Isang bisyo, buong pagkatao ang collateral. At kung iniisip mo, bakit may naa-addict kahit matalino? Hindi IQ ang labanan dito. Loop ang labanan. Stress, problema, pressure, trauma, boredom, tapos may barkadang mag-aalok ng escape. Kapag nasanay ang utak na stress tapos substance tapos relief, nagiging automatic. Kaya dapat maaga pa lang, putulin na yung loop. Kung ang hinahanap mo ay ginhawa o dopamine, kunin mo sa hindi ka sisirain. Mag-sports ka, gumalaw ka, kahit simple lang. Ipasok mo sarili mo sa training, sa skill, sa trabaho, sa creative work, video edit, music, negosyo, volunteer. Basta may direksyon. At pinakamahalaga, palit circle. Kung yung barkada mo ang nagno-normalize ng bawal na droga, hindi yan tropa. Risk yan na may pangalan. Mga kabalik, mga ka-mind shift. Ang tunay na flex, malinaw na utak, self-control, at future na hindi mo ikahihiya. Kung may kaibigan kang nalululong, huwag mo lang i-judge. I-guide mo sa tulong kasi mas mahal ang recovery kaysa sa try lang. Walang cool sa bawal na droga, tandaan nyo. Ang totoo, hindi lang katawan ang sinisira nito, pati pangarap mo, pati pangalan mo, pati pamilya mo.